Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa inyong mga nag-likes, nag-comments, sa lahat sa inyo. Sa mga nag-hype ng video ko, yan, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nagpa-personal reading, God bless you all. Kung gusto mo na energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. General reading tayo Taurus, general reading. Vice versa palagi. Energy reading, June 2026, Taurus. Okay. Uy, Taurus, ingat. Okay, we have the fire. Maaaring connected ka sa Aries, Leo, and Sagittarius. Andito rin yung point na mas magiging strong yung emotions mo this time by this June. Kaya medyo maging kalma ka lang, hinay-hinay lang, o pabigla-bigla. Okay? There's a passionate love or hate. May mga complicated situation. Conflict, malaki o maliit. Pagkainis, pagkairita, ego, hindi mga basta mga conflict, hindi pagkakaintindihan, mag-ingat din kayo sa apoy. I-check nyo lahat ng mga nyo, kung mainit ba o baka kasi mataas kasi yung voltage diyan sa Pilipinas, kung matataas yung voltage nyo, kasi sa amin kasi 110 lang naman. Kaya hindi siya ganun ka hindi powerful. Powerful naman, kumbaga hindi masyadong ingat talaga dito sa Japan. Ayun, ingat kayo sa sunog, baka mapaso kayo rin, o kaya ano man yan, or maingat kayo sa pakipag-communicate, no, sa mga tao na nasa paligid nyo. But tandaan nyo palagi ko naman sinasabi, di ba, if the emotions is high, intelligence is low, nakakabobo. Kaya wag mong uunahan ng emotion, kasi pwedeng mag-mess iyon, okay? Ingat lang din. And new home, new attitude. Kung ano man yun, pwede rin maglilinis ka o kinakailangan mo na rin maglinis sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Baka sa bahay mo, makalat na din, o sa kwarto mo. O nandun yung point na this is a new beginning of life. No? Bagong trabaho, bagong sitwasyon, bagong kakilala, bagong kaibigan, bagong connection. Kung ano man yan, new ito, no? Yan, baka iba sa inyo is may mga paglilipat ng bahay, trabaho, place, paumaga, pangtanghali, panggabi, o kaya section 1, section 2, section 3, kung ano man yan. Pero mag-ingat pa rin kayo, ha? At may mga isda ba kayo? Increase in a material wealth or spiritual growth. Sa iba dito, this is a spiritual growth. Andun yung point na magkakaroon ng enlightenment in some aspect of your life, or magkakaroon ka ng awakening, or you need to awake. No? And sa iba naman sa inyo, this is increasing ng inyong material wealth. Ibig sabihin, kung may mga overtime, maybe night shift ka, yung makakatulong talaga yun sa'yo, di ba? O kaya naman may mga naiisip ka na idea na gusto mo i-pursue, na pwedeng yun is makatulong sa'yo para mas maging maganda yung flow mo, di ba? When it comes to your material wealth, no? Sa iba sa inyo. And you will be shown the way. Mag-focus kayo sa mga repeating numbers o sa mga sign na ibibigay sa iyo. Repeating numbers, may tao na ipapadala sa iyo to give that sign, o kaya may mga sa songs, o kaya basta mapapansin mo yan. As in, dati, meron ako nakahiligan na isang song na bigla na lang siya, palagi ko siya pinakikinggan. Yung meaning kasi ng song is a song of hardship situation. Basta hardship siya. Hindi ko nasasabihin kung saang aspeto ng buhay ko. Baka matawa lang kayo. Tapos, alam mo ba, nangyari siya. As in, nangyari talaga siya. Oh my God, sabi ko, sign. Sign talaga siya. Kaya mag-focus kayo, no? Yan. Andun din yung point of the candle enlightenment. Kaya di ba sabi ko rin kanina sa inyo, mag-ingat kayo, baka mag-brown out din, di ba? Mag-ingat kayo kung nagtatayo ka ng mga kandila, mga apoy, mag-ingat talaga kayo, ha? Ingat din kayo sa mga brown out. Yan, and yan nga. O kaya naman is may tao na ipapadala sa universe para to enlighten you in some aspect of your life. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo, ha? And money or property through inheritance, winning or windfall. Pari may mga pag-uusap related sa mga property, bahay, lupa,
kayamanan, mga mana. Sa iba naman sa inyo, kasamaan ito sa trabaho or related sa work mo, yung mga hindi pagkakaintindihan, relationship also, no, family and relationship, connected din yan. Ingat din kayo, tandaan nyo palagi, huwag masyadong magiging fire, huwag mauuna ang emosyon, okay, sa iba sa inyo. Ingat-ingat lang din. Or pwede rin na may tao na ko-connect sa'yo na gano'n na pinagdadaanan niya, ha? Yun. Family wishes come true. Congratulations kung ano man yung family wishes come true na yan, na makakamit mo, malaki man o maliit yan, lagay natin dito. Congratulations. Or pwede rin sa iba sa inyo is meron pa kayo mga balon, yan. O kaya naman is pupunta ka o sa isang place na may mga ganyan, yung parang nag-iitsa ng ng mga coin and wish come true. Pwede nandun sa point na yon. O kaya is malapit ka sa ganyan, di ba? Malapit ka sa mga temple, o kaya naman pupunta ka ng temple, then pwede ka maghagis ng ganyan and your wish will come true. Yung mga ganun. Well, pero totoo yan. Sa Japan, di ba may mga temple dito na may parang naghahagis-hagis sila. Syempre, alam niyo yung ate nyo, manggagaya, di ba? Ang gaya din ako, syempre, hahagis din ako. Yung mga ganun-ganun sitwasyon. O, di ba? Gaya-gaya din kasi ako. Okay. Yan. Congratulations, your wish come true, no, sa family mo. Halimbawa, ba't kang sa wish come true, o halimbawa, yung anak mo, o kapatid mo, or connection mo is may sakit, naka-recover siya, and then your wish come true. Diba? Oy, gratitude yun, happiness yun, gratefulness yun, no? Kasi gumaling siya. Diba? O kaya is kaperahan, pwede. O kaya is health issue, o kaya is business, mga ganun sitwasyon, no? Yan. Kung paano niya ibibigay sa iyo yung wish come true na yan, kung saan, kasi family naman siya. Peace and harmony, maaaring nandun yung point na magkakaroon ng mga apology or someone want na apology or may mag-apology or nandun yung point na hinihiling niya na sana magkapatid na kami, sana maging okay na, or you wish, o baka ikaw naghihiling nun, no? Sana maging okay lahat, sana maging calm na lahat, sana ganito, sana ganyan, sana gano'n, ano? Or pwede rin may mga wind chill kayo. Maganda rin to, no? Kasi rin to luck din to no? Ako marami to Well, dalawa lang naman yung ganyan ko actually. Diba? Maganda rin siya, tapos maganda rin siya pakinggan. Wag lang masyadong mahangin, no? Kasi medyo maingay na yun, no? Pero lucky yan. Pantaboy din kasi iyan and pang-attract ng luck sa bahay, no? Sa iba sa iyo. Yes, magkakaroon ng peace and harmony, mas magiging magaang this time yung yung situation mo this time. Inisip ko kung ano yung Tagalog. Yeah, mas magiging maganda yung magkakaroon ng mga pagkakaisa, makakaramdam ka ng peaceful, mas magiging magaang yung energy mo this time. Muddle and clear thinking. Nandun pa rin na point, siguro mahahatak-hatak ka na lang nito, no? Yan. May mga walang kasiguraduhan, may mga maraming iisipin, may mga gugulo sa isipan. Pwede rin kasi you are busy, no? Sa iba sa inyo. Pwede rin nandun yung pagiging hungry ng iba, no, sa iba sa inyo, pero may great happiness ka. Congratulations. May mga action akong nakikita sa iyo. Yan, mga halo-halong pag-iisip o halong-halong papasok sa iyong isipan, mga ganyan. No? Marami kang iisipin. Maraming gugulo. Sa iba dito, maraming gugulo sa isipan mo. Or may mga unclear thinking situation ka by this June. Okay, congrats. You have a gift. O, diba? You are uncovering new talent that will land your new work and better position. Congratulations kung ano mang gift yan, makaka-receive ka or ikaw yung magbibigay or merong ibibigay sa iyo sa universe o yung angels mo o yung guide mo na opportunity or gift kung saan man yan, pwedeng sa family rin kasi ano, yan, o kaya sa iyong work. Ganyan. Baka blessed ka ngayon, di ba? Sa work man yan or kung saan aspeto ng buhay. But there's a gift. Ako nakita, may mga better position. You could get more money with the deal as well. Magkakaroon ng mga dealing, partnership, collaboration, no? Or may mga recognition sa iba. O kaya is may mga tao na mag-share siya sa'yo. Either a goals or kung ano mga i-share niya sa'yo or i-share mo sa kanya sa iba, sa inyo. O yung ganda nito.
And great match. You are on the verge of finding the perfect work for you. Maring yung iba sa inyo, kasi handito na rin kasi to si Broom, di ba? Maring may mga sitwasyon na magmamatch na sa'yo. Makikita mo yung mga taong kamatch mo, yung trabaho mo, kung yun ay magmamatch sa'yo, yung passion mo, yan. May mga ganun. May mga pagbubuo din sa iba, no? Kasi ito may binubuo niya, di ba? And don't give up. You may need to grow your own business to be a truly happy. Yung ba sa inyo, you have an own business. Malaki man o maliit dyan, nahandun yung leadership or mapasok kayo sa isang business, sa isang project, ganyan. O kaya is mga enterprises, pwedeng na. So, o kaya ikaw yung boss, ganyan. O kaya kung sa trabaho yan, leader ka. May mga pinamumunuan ka, kumbaga nahandun sa point na yon. Sa iba sa inyo, yun nga, mas magsasucess kayo with your own business, with your own leadership, kumbaga na doon sa point na yun, ano, kasi dito pagbubuo yan eh. And the timing, wow, oras to 10 o'clock, at 2 o'clock, okay, it's all in the timing right now. Ito na yung tamang panahon daw. Nasa tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang timing, diba sa inyo? Fool another card to see if you need to do it now. Wait a while or make a different decision. Magkakaroon ka ng decision making. Halimbawa sa trabaho mo, masaya ka pa ba dyan? Gusto mo ba dyan? O kaya sa relasyon mo. O kaya naman meron kang idea na need to pursue. O kaya mag-iiba ka ng trabaho. Yes, this is a timing, no? Well, it's your decision. It's up to you to make it happen din ito. But this is the time or the timing, no, ang sinasabi dito. O kaya, pwede ka rin doon na mag-wait for a while, di ba? Pag-isipan mo maigi, di ba? Pero, but still, handun yung wish come true. Maaaring may marami rin gumugulo sa isip mo rin kasi, ano, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun. No, may mga ganun sitwasyon. Pero, syempre, magpakatatag ka pa rin kasi makakamit at makakamit mo pa rin. Sa iba sa inyo, busy lang kayo dito sa sitwasyon. Maaring busy yung mind nyo, magiging busy kayo sa pagbubuo o pag-i-structure o pagre-reveal din ng sarili nyo, ng sitwasyon, ng relationship, ng business, enterprises, o ng kung mga bagay-bagay, mga ganong sitwasyon. Yun na nakikita ko. Tsaka iwas ka rin, ano, kung titingnan ko rin dito kasi when it comes sa money matter, tsaka si timing, may mga oras, panahon, pagkakataon na nasasayang sa'yo. Or you're wasting your time in some aspect of your life na walang purpose. No? Pwedeng nandun sa point na yun. Ingat na lang din kayo sa pagmamanage with comes to, well, oras nyo naman yun, hindi naman sa kay ate, no? And syempre, ingat pa rin kayo, this is a time na kailangan nyo doon na mag-save ng money, sinasabi nito, na mag-save kayo ng money kasi may mga unexpected situation happen into your life sa mga darating na araw, linggo, buwan, o year man yan na pwedeng pagkagasto sa inyo and you need to save your money. Parang ano, parang pa mga emergency, ano, di ba? Save money ha. Yung iba sa inyo, yung mga aaralin ba kayo? Pag-aaralan, sisiya sa atin, aalamin. May mga ganun ako nakikita sa inyo. Baka may mga money matter kayo ha. Basta, be organized lang ha. Save money or maari magsisave na kayo ng money. Wag lang kayong order din, syempre, no? Kaya mas maraming lumalabas kaysa sa pumapasok. Ingat pa rin. Baka nahadon din kayo sa nag-wasting kayo ng time doon, di ba? Imbis na buuin yung future nyo, buuin nyo yung sarili nyo, bumuo ka ng investment for the future, di ba? Nagsasayang ka ng oras. Nag-waste ka ng money. Nagsasayang ka ng oras. Kaya, imbis na dumami yung pera mo or sumibol ng maganda, di ba? Wala kang ginagawa. Yung mga ganun sitwasyon. Taurus. Okay, Taurus. Okay, may mga hesitation ka nga, oh. Hindi ako nagkamali. Yung mga decision, pagkalito at pag-aalala na magaganap, yan, pwedeng gagawin ko ba, hindi, tama ba o hindi. Ano kaya, may mga gano'n kang sitwasyon, no, by this,
Yan. Siguro may mga idea ka na gusto mo i-pursue, ganyan. And kung willing ka naman na makinig sa ibang tao, why not? Humingi ka na opinion or tulong, di ba? Why not? Nandito kasi si coach sa iba sa inyo. Or sa iba sa inyo is may mga pag-iisipan ka. Kailangan ko bang sabihan to? Kailangan ko bang bigyan ng advice to? Kailangan ba ganito? Kailangan mo ganyan? May mga ganun sitwasyon. Also is, gamitin mo daw yung knowledge, kumbaga you have a knowledge, or kailangan mo talaga na pag-aralan, siyasatin, alamin, pag-aralan, mga bagay-bagay. No? Or may mga ganun kang gagawin. And syempre, huwag mo daw kakalimutan ng iyong sarili, Taurus. Kailangan mo rin ng self-love. No? Sinasabi ko na rin yan sa mga nakaraang reading natin no? Naingatan niyo yung sarili niyo. Ikaw, kasi we have also the family, ikaw or sa family mo, mga connections mo, relationship, alam mo, asawa o karelasyon, di ba? Ingat kayo. Yan. And kailangan niyo rin ng mga self-healing. O kaya kung kailangan niyo na mag-exercise kayo, iniinom, kinakain, mag-ingat kayo, kailangan niyo ng vitamins. Or syempre, huwag niyo rin aabusuhin yung sarili niyo. Kailangan niyo rin mag-relax. Iba naman sa inyo, baka nandun yung point na may magpapaganda, magpapapogi, magpapaglutathione, magpapapilik mata, ano pa sa lalaki? Magpapaipin. Sabay ka. Oy, di ba may mga ganun, di ba? Yung parang yung ipin na parang may, ewan ko ba kung anong tawag dun. Mga ganyan, baka mas mag-focus ngayon sa sarili mo. Yan. Mahilig ba kayo sa babango? Yan. And mag-ingat kayo when it comes to an accident. Ikaw, also we have the family din kasi o mga connection mo, mag-ingat kayo ha. Meron tayong accident, there's a danger, may mga injury. Pag-iingat is needed, nag-iiba na yung boses ko. And yun nga, basta may sugat, may dugo, no? Malaki man o maliit yan, baka may patefilok, madapa, mabangga, ano ba mabangga? Halimbawa, nagmamaneho kayo, di ba? O kaya naman naglalakad ka, kate-text mo na nabundol ka na, naku po. O kaya nagbibisikleta ka, yan. Mga travel din, mag-ingat din kayo ha, sa iba sa inyo. Basta ingat kayo. Pray na lang din. Congrats kasi may good news pa rin kasi hindi si family wishes, peace and harmony, di ba? The goldfish, o di ba? Candle and boat, di ba? Maganda pa rin, may good news ka naman talaga. Yan o. Kasi may spiritual growth ka, tsaka increase ng material. O, di ba? San ka? Congrats, there's a good news o may marireceive ka na letter, good news or news, no, sa iba sa inyo. Magbabalik din ng inyong lakas ng loob. Also, may mga surprise ako na nakikita sa iyo, kung ano man yan. Congratulations, there's a miracle come true na mangyayari sa iyo. May himala. Aba, panalo. Kung saang himala mo yan, congratulations sa iba sa inyo. And then, meron ka daw mga mariremanizing from the past situation. Iba sa inyo may mga travel, malayo man o malapit, or mag-explore ka sa iba sa inyo. Mahilig ba kayo mag-hiking, or may trail kayo na gagawin, traveling? Yan, nandito rin yung point na may tao makikipag-communicate sa iyo. This is the past person, Hindi ko alam kung sino siya, pero kilala mo na ito. Sa iba sa inyo, marirevisit mo daw yung mga nakaraang sitwasyon. Good or bad man yan, o may mga mamimiss ka, ganyan, memory from the past, mga ganyan sa nakita ko dito. And then, andito rin yung point of communication, ako nakikita sa iyo. And may mga reunion, getting together. Congrats! Ang ganda ng card mo. Mag-ingat ka na lang din dito ha. Iba dito when it comes to reunion, getting together. Also, mapagbabati, sa iba. Yan, baka magkakaroon ng mga good terms, connection, pwedeng na doon sa point, or mas magiging kalma this time, pwedeng na doon sa point na yan. Arigato namasegan.